Hello mga ka-legit Dabbercads, kamusta po sa inyong lahat? Ayan, pag-uusapan po natin yung nabalitaan ng isang pep.ph. So ito na, umpisahan na po natin. Utang ng tahanang pinakamasaya sa GMA7 umabot ng 800 million ayon sa source ng Pep-Triorca. Di umano nagpatong-patong mula nung panahon pa ng Itbulaga ng TVJ at ang mga legit Dabbercads na ipon ang pagkakautang sa GMA at sa ilang supplier. Halos iisa lang ang tanong sa amin nang napag-usapan namin ang tatlong time show sa radio program namin sa DZRH. Malapit na raw bang sibakin ang tahanang pinakamasaya dahil hindi na ito kumikita? Yan din ang tanong namin sa ilang taong bahagi ng noontime show at sa ilang taga-taping. Ang iba ay sinasabing hanggang December 2024 pa ang kanilang kontrata sa GMA7 at hindi raw nila alam kung magkakaroon ng renewal. May iba namang deadma sa tanong namin. Nakikita naman daw sa programa nilang punong-puno ito ng commercial load at ibig sabihin kumikita pa sila. Ayon sa isang napagtanungan namin, minimum daw ang commercial load ng tahanang pinakamasaya ay 30 minutes. Kapag weekend ay umaabot daw ng mahigit 40 minutes. Malakas yon. Kaya parang hindi ka panipaniwalang nalulugi ito. Mas marami pa raw silang commercial kung ikukumpara sa It's Showtime. Pero pagdating sa ratings, nangunguna pa rin ang Itbulaga ng TVJ at madalas ay nanatalo ng It's Showtime ang tahanang pinakamasaya. Ang napapansin lang namin sa tahanang pinakamasaya, parang nagtitipid sila sa mamimigay ng papremyo sa games. At kahit sa pinamimigay sa segment nilang Gisa Gelly, ang dinig kasi namin, malaki pang babayarin nila sa GMA7 pati sa mga supplier. Totoo bang umabot na raw ng halos 800 million ang utang ng tape sa GMA7? May naglinaw sa amin matagal ng pagkakautang iyon sa GMA7 at pag nagkapatong-patong na lang. Ibig sabihin, nung panahon pa ng Itbulaga ng TVJ at Legit Dabbercads, naipon na ang pagkakautang sa GMA7 at sa ilang suppliers. Sabi sa amin ng aming supplier, hindi naman daw aabot ng ganung halaga ang revamp Itbulaga. Revamp Itbulaga na naging tahanan ng pinakamasaya ang utang na yun. May ilang suppliers daw na matagal na ring hindi nababayaran. Kaninang panginagutan to. Tahanang pinakamasayang Itbulaga, nagkaroon ba ng ganong problema sa ilalim ng management Mr. Tony Tubiera? Hindi na kami angas na itanong ito kay Mr. T dahil magmula nang pumutok itong mainit na issue ng Itbulaga ay tahimik na siya. Pero bukas ang Pep-Triorca sa kanilang paniwanag. Ngayon daw ay sinasambot sila sa mga babayaran dahil sa mga matagal ng utang. Umalma ang ilang taga-tape nang tinanong namin tungkol sa intrigang ito. Kung ano-ano raw kasi ang mga naglalabas ng balita tungkol sa tahanang pinakamasaya. Parang sa kanila raw sinisisi bakit sila nagkabaon-baon sa utang. Sana alamin daw muna na matagal na ito at umabot na ngayon sa bagong management. Nakakaawa naman ang tape. Puro napi fake news. Himutok ng taga-tape na ayaw ipabanggit ang pangalan. March 1, 2023 nang i-blind item natin dito sa Pep-Triorca ang malaking pagbabagong nagaganap kaugnay sa isang noontime show na malamang maaapekto sa TV landscape. Noon ay TVJ at Legit Dabbercads pa ang nasa Itbulaga
ng GMA7 at ang It's Showtime ay nasa TV5. Umalis kapag kuwan ang TVJ sa Itbulaga na nirevamp kapag kuwan with a new setup host. Nang nag-umpisa ang EAT ng TVJ sa TV5, ang It's Showtime ay lumipat sa GTV. Nabawi ng TVJ ang pangalang Itbulaga at iyon na ang naging title ng kanilang noontime show sa kapatid network. Ang revamped Itbulaga ay naging tahanang pinakamasaya. Hanggang katapusan pa ng taon, ang kontrata ng tape o tahanang pinakamasaya sa GMA7. Patok ang Especially for You segment ng It's Showtime noon pa man ay sumagi sa isip ko. Mas masaya kaya kung It's Showtime ang magiging noontime show ng Kapuso Network. Ang mga primetime kapamilya serye ay hindi makapag-promote sa It's Showtime dahil may kalabang GMA Prime. Halimbawa si Kim Chu na host ng It's Showtime, hindi niya mai-promote ang sarili niyang noontime show sa ang linlang na mayroon sa TV5. May Kapuso star na mas gustong mag-guest sa It's Showtime kesa sa revamp Itbulaga o tahanang pinakamasaya. Sinasalang-alang kasi nila ang TVJ. Sina Vic Soto, Jose Manalo ay meron pang weekly sitcom na open 24/7 sa GMA7 sa kabila ng mga nakaganapang ito. Si Jose ay napabilang sa mga Battle of the Judges ng 7. Nakademandahan sa pagitan ng tape at ilan sa urig na bahagi ng programa. Kaya kaabang-abang kung ano-ano ang mga bubulaga kaugnay sa sanga-sanga at salabat na issue sa Battle of the Noontime Show. Di ba? So, makikita talaga natin na paano yung mga ganong issue ng tape with GMA. So, yun nga, ilalabas ko rin po dito ngayon is yung mga plano, mga posibleng plano ng GMA kung ano ba yung pwede pang mangyari. So, yung plan A, tape and GMA co-produce a noontime show. So, yung tape tsaka yung mismong GMA silang dalawa magka-tie up para mag-produce ng isang noontime show. So, possible po yun. Kumbaga, si tape tsaka si GMA magkasanib pwersa para lumikha ng panibagong noontime show. Hindi na tong tahanang pinakamasaya. So, iba na. Para new image, kumbaga. Yung plan B, GMA to replace TP with It's Showtime, IS. So, pwedeng i-replace ni It's Showtime si tahanang pinakamasaya. So, magsuswitch sila. Pwede sila mag-switch. Kung si It's Showtime ay mapupunta sa GMA at ang tahanang pinakamasaya sa sa GTV. So, mag-switch lang sila. So, possible din po yun. Or yung plan C is GMA to produce its own noontime show. Kumbaga, etong naririnig-rinig natin na TikTok Lock, ito na lang rin yung magiging noontime show ng GMA. Kasi ganun rin naman yung ginawa nila before nung bago umiyere sa kanila yung Itbulaga, nagsalin-salin na, kumbaga lipat-lipat lang ng o kaya gumawa pala sila ng bagong noontime show. Sila mismo. At kung sila mismo yung talagang magpo-produce ng
um, sariling noontime show, sa kanila lang po yung kita. Kumbaga, GMA lang po yung makikinabang. Ay, unlike kapag nag-tie up pa sila ng GMA tsaka ng tape, yung sa Plan A, eh, maghahati sila sa kita. So, hindi ko alam kung ano pa pwedeng mangyari sa mga darating na araw. So, tignan na lang po natin kung ano ba yung mga posible. Eh, kasi di ba post si Procnoy na may magkaaroon na ng pirmahan ng renewal MA nila. So, hindi natin alam kung totoo ba yung sinasabi ni Procnoy. Kasi sa mga survey nga nila, nagkaroon pa ng pagmura ng posts, no? So, tignan po natin lahat ng posibleng pwedeng mangyari. At kung ano man yung gusto ng GMA, it's up to them. Kasi ayaw naman nila na pati yung ibang mga shows nila eh madamay. 'Di ba? So, yun po lang po mga Dabber Cats, 14344 sa inyong lahat, sa ating lahat. Ayan. So, keep on subscribing us. Thank you.